Hello Team Authentic all over the world! Nandito tayo sa isang shrine dito sa may Namba, Osaka, Japan. And in this episode, samahan nyo kami. Ito na yon, yung lagi yung nire-request na tikman namin dito sa may Japan, ang gyokatsu! Finally, gagawin na natin yan today. Matitikman na namin siya. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman kay Bayaklok, ito po yung ating bagong promo code, Go with Melklok, para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Nandito pa rin tayo sa may Dotonbori. Magsasawa kayo ngayon sa Dotonbori kasi wala kami ibang ginawa kundi lumaka dito. To be honest guys, ito na, ilang na, 2 nights na lang kami dito. Nalulungkot na naman kami. Charot! Pero ito yung travel na gusto namin. Ano yung sinasabi namin sa inyo? Parang this time, we are traveling like locals. Charot! Oo, yung hindi kami nagmamadali. Yung from our apartment, lalabas ka, lalakad ka, kakain ka lang sa paligid. Yung wala ka itinerary na, ay, gigising tayo na maaga kasi pupunta tayo sa ganito, pupunta tayo sa ganyan. Yun yung hindi namin nagawa last time. That's why bumalik tayo. And this episode, kakain tayo ng Gyokatsu! Yes, at first time namin yun matitikman. Kasi pag tinitignan ko siya, sabi ko, ano ba yan? Parang medyo pricey siya, parang din naman siya. Ano nga yung kinakain natin? Yung tonkatsu. So, tignan natin. So, nag-search kami. And then, ang popular na lumalabas ay Yung Gyokatsu Motomura. Yes! Kaya ito, i-google map na lang kagad natin. Bakit yan yung napili namin? Kasi yung pangalan niya may mura. Charot! Baka naman sakali na mas mura to. So tara, let's hanapin natin. This is Dotonbori. Ayan ang sinasabi namin sa inyo. Magsasawa yata kayo kakapapakita namin dito. So dito tayo kumain last time ng ramen. Sa saan tayo, bes? O, dito daw tayo. Sa Enso ang ating Google Map. Sa Enso ang ating Google Map. Tara, let's. Grabe guys ha, tanghali yan, ganitong karami yung tao. And then, hindi ko alam pero gustong-gusto namin yung weather. Makulimlim siya. Hindi nagpapakita si Haring Araw. Tapos, yes, minsan mainit, pero hindi siya ganun kainit. Kumbaga tolerable. Umaambon, pero minsan lang. Ayan yung magandang weather for us. Guys, hindi tayo niligaw ni Google Map. Eto na, nandito na tayo, nakapila na tayo. And maghihintay na lang tayo. So, di ba, ganun talaga siya siguro kapopular talaga dito. Pero ayan, sure kami na ito yon. Nagtatalo pa kami kanina ni Enzo. Saan ba? Buti na lang, sa ibaba, ayan, may nakalagay na Gyokatsu Motomura. Ayan, nakalagay dyan. So, kanina kami nagtatalo. Sabi ko, ito ba talaga yun? Baka mamaya iba. So, ito naman siya. So, tara na, pila lang tayo para once and for all, matapos na tong cravings natin dito. Cravings talaga, oo. Ganun talaga siya. Now, it's 12:15 p.m. Tignan natin kung anong oras tayo makakapasok sa loob at makaka-order. See? Guys, ito na siya. Diba? Lagi ko lang din tong nakikita. Ito parang sarap niyang tignan, no? Ayun sinasabi ko sa inyo, kapag kasi tinitignan ko siya ng ganyan, parang nga lang siyang tonkatsu for me. Ang kaibahan nga lang, iluluto kasi siya dito sa may parang bato nga. So, yun yung magiging pinaka-highlight. Highlight talaga. And then, ito yun guys. Hindi lang ito yung pila. Hanggang dun sa ibaba, may nakapila pa. So, ayan ang tatahakin nating landas. Tignan natin kung ilang oras tayo rito or ilang minuto tayo rito pipila. Para dito sa may, ano tawag dito? Gyokatsu Motomura. Let's go! Guys, ito na yung kakainin natin. And then nga pala, sa mga pupunta rito, ang open niya nga pala ay 11 a.m. to 10 p.m. Pero ang last order niya, ayan, nakasulat, last order ay 9 p.m. So, dapat 9 p.m. nandito na kayo. And then guys, habang nakapila rito, ayan na, ibibigay na yung menu. Tapos may nagtanong yung nasa likuran namin kung ilang minutes yung waiting. Ilan daw? 43 minutes lang.
43 minutes. Ngayon yun, parang mga 10 minutes na kaming nandito. So, ibig sabihin, kulang-kulang 1 hour talaga ipipila natin. Let's see kung talagang worth it ng time natin at ng money natin. Magkano ba? Magkano ba presyuhan? Oh my gosh. Guys, ano na kaya? Labas na tayo. Kasi yan na, binigyan na tayo ng menu. So, dito pa lang, makikita na kaagad natin kung magkano. Hindi na tayo masasurprise sa itaas. Ito siya, guys. Ito yung price niya. Per gram siya. For example, ito, 130 grams, 1930 yen. Which is in pesos ay 733. 1.95 grams, 26 yen. In peso ay 988. Yung 260 grams, 3,060 yen in peso ay 1,162. Tapos, lahat yan, meron siyang free na 3 side dishes. So, yan guys, meron na kagad tayong idea. Kasi mas maganda na yun. Para dito pala naman natin yung price. Hindi yung bababa tayo doon pipila tayo ng mahaba. Tapos hindi naman pala natin afford. And then nga pala ha, ang ginamit nga pala namin dyan conversion again ay yung 0.38. Kasi yan yung palitan namin nung peso nung pumunta kami dito. So guys, sa mga nag-iisip dyan, kung tatakbo ba o uupo, ang sagot ay Uupo. Kasi di ba sabi namin, gusto naming ma-experience naman kumain sa ganitong setup na restaurant. And then sabi namin, di ba, gagastos kami ng isang kainan na worth 3,000 na isang upo. Para naman, pinagandaan naman namin to. Ito hindi naman. Ang bibilhin namin ay yung 1.95 grams, which is 900 pesos plus. So, 2,000 pesos lang kami kulang-kulang, di ba? So, pasok pa rin sa budget. Actually, sobra pa tayo sa budget. Tipid pa rin. makakapag-soft drinks pa tayo paglabas. Yes! Tayo na susunod in line. Yee! So excited! Nakarating na tayo. Yung iba talaga guys, may dala pa silang mga luggages. It's either dumiretso sila rito from the airport or yung iba naman bago umuwi. Woo! Next na tayo! Silipin ko na ngayon loob ko na itsura. Naku, bumukas yung pinto, lago. Very wrong. Hindi nyo kasi masisilip yung loob. Kumbaga pag ganun siya, pag ganun ka pa. So, waiting. Yes, guys, tayo na after ilang minutes. It's 12:56. So, 41 minutes. Tara na, guys. Dito kaagad tayo, guys. So, swerte. Hindi tayo mahiyang mag-vlog. Nasa dulo tayo. Guys, may tika agad dito. Kasi ito na, yung lulutuan natin. Ang late nila pa. Ay, ito na kagad yung order natin. Oh. Yun yung maganda doon. Kasi habang pala naghihintay tayo sa may labas, kumbaga, inaayos na yung order natin. Ito yung pizza. Kumbaga, yung waiting time natin na 41 minutes. Kasama na yung pag-prepare ng pagkain. Ayan o. Diba? Papakita namin sa inyo mamaya. Ito na yung sa akin. So excited. Hello. Thank you. Ayan na siya, guys. Ganda. So guys, hindi na namin pinakita. Bago tayo kumain, meron muna mga instruction na sasabihin, ganyan. So, pinakita kung paano daw siya lulutuin, kung ano yung mga ilalagay. So, pakita na namin kaagad sa inyo. Eto siya, guys. Oh. Ay, grabe. Oo nga, oh. Hilaw na hilaw pa yung loob. May jugo, diba? Anong tawag nito kapag sa beef? Medium rare. Medyo rare. Ayan. Tapos, lulutuin na natin siya. Habang chumichika ako, luto muna natin siya dito. Ayan, o. Oh. Diba? Ayan yun. Ang gusto natin ma-experience. Dalawa lang. Kasi ito yung mga kasama niya, guys. Oh. May salad. Tapos, eto, ano ba to? Sorry, guys. Hindi ko na ito maintindihan lahat. Ayan, yung mga side dishes niya. And then, ito pa. Hindi ko na talaga ito maintindihan. Sorry, guys. Hindi to miso soup. Bakit ang dark. Tapos syempre may rice. Ang hindi namin alam kung unlimited rice. Tapos ito, depende kung anong luto yung gusto ninyo. Ayan. Ay, ang bilis maluto guys. So, pakita mo bes. Oh, naluto ka agad oh. Ganyan siya. Ay, oh, naluto ka agad. Lutuin pa natin.
Tapos syempre guys, dahil kilala nyo kami, bibilangin natin kung ilang hiwa. Ito yung 1.5 1.5 5 sheets. sheet. Kaya pala 1.5 sheet kasi isa't kalahati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 na hiwa yan guys. And it's 980 pesos plus lang. Ito na yun. So yung in-order namin guys, hindi yung pinakamaliit, hindi rin naman yung pinakamalaki. Dito lang tayo sa gitna. Ready na ba kayo? Titikman na natin. Ano ba dapat luto dito? Ay, may sinasabi dito. Dapat daw yata, ano lang, 10 seconds lang ata or 20 seconds. Yun lang yung mga nababasa ko. Tikman na natin siya. Tikman na natin na ganito siya. Niluto ko siya ng mga 1 minute. Kaloka. Tikman na natin ha. Let's go. Saan ba ito sasawsaw? Actually, may mga sinabing isasawsaw pero wag muna natin isawsaw. My God. Diyos ko, buti na lang tinry namin siya, guys. Ang sarap. Ayun, so tululaway na. Bes, ang sarap, promise. Grabe. Pero hindi ko daw kayang pumapak. Magkakanin daw talaga ako. Sarap, guys. Grabe. Naku, thank you sa mga nag-suggest. Luto pa ako. Dahil pa nagluluto ka na, Bes. My turn, guys. Tagal namin matapos kanina. Nagigigil na ako. Gusto ko na ibaba yung camera. Yun na. 3 kagad lutuin natin, guys. Kasi matagal tayo nagantay eh. Yan. O, grabe yung ano, guys. Grabe yung init ng pinaka. Ano ba to? Stone ba to? Tumutunog talaga siya. Pakit ano guys ha. Ilalapit ko sa kanya yung ano, yung mic para marinig niya. Bes, utang na loob. Tikman mo na. Gusto kong makita yung reaction mo. Bilisan mo na. Di ba kayo hindi pa luto? Wait lang. Hindi, luto na siya. Gusto kong makita yung reaction na Enzo kasi ako nga muntik na akong mapasigaw. Charot. Ayan, nalaglag pa na Enzo. Diyos ko. Hindi na, Bes. Tikman mo na. Ayan na, Bes. Ayan na, Bes. Ayan na, guys. Mainit. Kailangan buo. Masit. Sarap. Ano? Ang sarap ng pinaka-beef niya, guys. Grabe. Merong alat. Tapos, meron pa isang lasa. Hindi ko ma-expect kung ano pa yung lasa eh. Ang sarap, grabe. Worth it yung pag-aantay natin ng 41 minutes. Tara na, guys. That's it. Naku, nasunog ko na. Nabayang kadadaldal ko. Hirap mag-vlog, ano? Kapag ka kumakain. Grabe, guys. Ang sarap naman niya. In all fairness, guys, sarap. Lusot ko yung camera kasi baka makita yung iba. Dapat kami dalawa lang na Enzo. Ayan, guys. Let's go. Sarap. Sarap. Grabe. Only rice kaya dito, guys? Only rice ba dito? Sarap. Dito tayo sa salad. May mga nilalagay sa salad, pero hindi ako mahilig sa mga dressings. Yan sa Enzo, guys. Yun na nakakausap. Kasi pagka kumakain yan, di ba? Ayan. Kay Enzo, panay laglag. Sabi yung sarap niyan, linamnam. Ay! Ayan, munti ko na rin malagdag yung sakam. Luto-luto pa tayo. Diyos ko, ba't yung sa amin umuusok na? Ibig sabihin, nasusunugan na kami no, kapag ganun. Para rin kaya itong sa may Pilipinas, pwede magpapalit ng plate or yung pinaka-stone. Baka naman. Pasensya na, first time. Ang dami naming tanong sa inyo. Diba? So, sa mga first timer pupunta ng Japan, budgetan talaga natin to. 900 pesos. Caring-carry na natin to, guys. Isang kain lang naman. Meron tayong isang kain na bongga. At para sa amin, ito na yung bongga. Yung 2,000 pesos kaming dalawa ni Eds. Tinikman ko siya. Grabe. Sarap niya, guys. Ayan siya, guys. Oh.
perfect na perfect siyang isabay sa meat. Sasaw mo dito yung meat. Yan. Sabi? Hop. O, ayan. Ayun na. Si Mel yung saita na saita. Ngayon, ako naman. Diba? Ngayon yung sabihin sa akin na nawawala ako pag kainan na. Hindi lang di ako, guys. Ito, si Mel din. Ayaw na magsalita. Lapang na ng lapang. Nasunugan na ako, guys. Ngayon naman, kung kayo na, tinatry natin siyang merong rice. Kaya naman natin with salad. Diba? Ayan. Sarap, guys. Grabe. Sarap ng pinakamit. Kahit saan mo siya ipares, kahit sa salad o kahit sa rice, panalo talaga, guys. First time kong naging busy sa pagkain. Sarap kasi guys eh. Dapat kasi pagkainit mo sa kanya, kainin mo na kaagad. Ay, may lumalabas pang dugo. Dugo. Ganun talaga siya, guys. Sabi ang sarap niya. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa tongkatsu. Napakalayo. Hey, Lord. Kung ganito ba naman lagi ang food ang natin. So, ayan, kung pupunta kayo ng Japan, wag na kayong tumulad sa amin. Na pangalawang beses nyo pa siyang punta bago tikman. Tignan nyo kami, pinalagpas pa namin yung unang beses bago namin siya tikman. Ang totoo, affordable din naman siya. Merong 700 lang, yung isang sheet lang. Yung isang, lapad. So, kung talagang gusto nyo na siyang tikman at na budget kayo, okay na yun. Pero sa totoo lang, yung 900 pesos, carry na rin ito. Kasi hindi ka naman mag-daily unless talagang nakakaluwag-luwag tayo, i-daily natin. Diba? Yung sinasabi ni Enzo na to, siya, para siyang potato. Or potato talaga siguro siya. Ang sarap niya. Ito nga, totoo, masarap siya. Ako hindi ako mahilig sa ganito. Pero dito, kinakain ko talaga siya. Sarap. Diyos ko, wala na akong rice, guys. Pakita ko sa inyo. Wala na, Gusto ko sanang manghingi ng rice. Kaya baka hindi pwede. Kaharap lang naman namin yung kitchen. Baka pwedeng magtanong. Sarap. Grabe. Sarap. Ito yung difference, guys. Ito yung luto na. Yan yung luto na. Ito yung hindi pa luto. Mapula pa yung pinakamit niya. Sarap! Guys! Ang galing nung naging diskarte ko. Ako kasi kanina luto na ako ng luto. Sa Enzo, gusto niya yung bagong luto. Ayun, kusa pa lang namamatay yung apoy. Ngayon, ang lumuluto na lang sa kanya, yung init nung bato. Sabi ko, sarap. Tatlo na lang. 1, 2, 3. Ninanamnam ko na. Ito nga, try nga natin to. Ito guys, so, siguro to? Parang dessert. Look. Look talaga, Dessert siguro to. Ano to? Tikoy. Tikoy? Let's see. Hindi. Natikman mo ba? Hindi, ito hindi. Maanghang. Ay, ito yung tinikman ko eh. Naku. Diyos ko guys. Ninipal parto na naman tayo ni Enzo. Itong maanghang na hindi ko maintindihan. Ito yung sinasabi niyang tikoy. Diyos ko, paano ito? Ito, ngayon. Sorry guys, excuse muna ha. Guys, let's continue. Grabe, to? Malansa siya. Hindi ko siya alam kung ano siya. Sa Enzo talaga, pahama. Ito pala yung sinasabi niyang parang tikoy. Ito. Ito daw, para daw tong tikoy. So, titikman ko. Sure ka? Ito yung parang tikoy, ha? Ito nga. Para siyang tikoy. Tapos, meron siyang, hindi naman breadings, bud na something. Parang sugar. Akala ko graham. Ito masarap. Ito na ko guys. Tignan nyo to. No to. Grabe. Sinubo ko pa naman siya ng buo. Guys, tapos na tayo. And then, bibigyan kayo ng ganito. Ayan. Ito yung nakain natin. And then, pupunta tayo dito sa my cashier. Ayan. Mabayad na tayo. Tignan natin kung nag-accept sila ng card.
Yeah, thank you. Can I pay card? Okay, thank you. Okay, thank you. So sabi nga namin sa inyo kapag ka-card kasi mas maganda yung conversion. So mas malaki yung peso kapag ka-card. Kaya kapag malaki yung nakakain. Okay. Kaya kapag malaki yung gastos namin, ginagawa namin, kina-card na lang namin para hindi tayo lugi sa may conversion. And then, konti lang din yung cash na dala namin. Ayan, approve. Ganun lang siyang kasimple. Ayan. Thank you so much. Tara na guys. So, paano na? Thank you. Diba? Ay, grabe guys. So, ang haba ulit ng pila. Guys, sa kalabas na tayo. Ito, ang haba ng pila dito. And then, ito, resto din to guys. Ang haba din ng pila. So, ganyan. Kung gusto nyo makatikim talaga ng masarap na pagkain doon sa mga popular na restaurant, kailangan nyo talagang tiisin yung haba ng pila. Tingnan nyo, may mga dala na sila mga maleta. Diba? Oh my gosh, super busog. So guys, ayan, sa pangalawang balik natin dito sa Osaka, na-check na natin yung isa sa mga bucket list natin. Bucket list ba namin? O bucket list nyo para sa amin? Nakakain na tayo ng Gyokatsu. dito sa Gyokatsu Motomora. to be honest, ito ha, para sa mga kuripot, charot kuripot, sa mga practical na katulad namin, this is so worth it. Yes, itry nyo siya. Yung nakain namin, actually 988 pesos siya each. Gawin na natin 1,000 pesos. So 2,000 kami ni Enzo. For me, kung nandito kayo sa May Japan ng 5 days na lang halimbawa, worth it na kumain kayo at least once. Ngayon, kung talagang may budget kayo at matagal kayo rito sa Japan, ng 10 days kayo, kumain kayo twice. Ganun talaga Tapos, bawi na lang kayo sa iba. Kumbaga, kung 5 days kayo rito, yung 4 days, kain kayo dun sa mga pinakita namin sa inyo ng mga unang video na kakain kayo ng worth 200 pesos, 300 pesos. Yun nga, sa may Sukiya. At yung favorite namin, Yoshinoya. So, ayan. So, kain kayo doon. Eto, budgetan nyo talaga siya. Ganun talaga siya. Kasi kakaiba talaga experience niya, no? Oh, it's a different experience, guys, kasi ibang-iba to sa sangyupsal na nakasanayan natin sa Philippines, di ba? Yes, tapos yung nagluluto ko talaga sa may bato, first time yun na, hindi natin yun natatry pa. Kasi iba yung mga kinakainan natin, hindi naman niluluto-luto, yung mga mura dito, yung mga 200, 300. So, ibang-ibang experience siya. Para kumbaga, na-experience natin the best of both worlds. Charot! So, ayan. So, ngayon naman, dahil busog tayo, talagang magpatagtag muna tayo ng kinain natin. Para sa Enzo next time, pwede na siyang sumakay sa lahat ng rides sa may Sa may Universal Studios. So, ayan. So, pupunta tayo sa Namba Yasaka Shrine. yes. So, ayan na. Kompletong experience na naman yung ipapafeel namin sa inyo. So, ano pang gagawin? Tara, let's na. Guys, ito yung dadaanan nyo. Oh, grabe, no? Ang ganda. Ito, yung talagang gusto naming gawin dito sa may Osaka. Yung wala kaming plano, katulad nito, biglaan yung pagpunta namin dito sa may shrine. Kasi ito yung mga area na hindi namin na-enjoy before dahil lagi kaming may day tour. So ngayon, wala. Ito yung gusto namin, yung paggising namin, wala kaming naka-schedule, pagkain lang yung iniisip namin. Ayan, o, tignan nyo. Ito, hindi namin to masyadong nalakaran tong area na to, guys. Ang ganda din, oh. Diba? Tapos kung mapapansin nyo, kahit sa mga market nila, ganito yung mga bubong nila. Oh, ganyan. Yung iba nga, iba-iba pa yung kulay. Ayan, oh, crossing yan, guys. Oh, ganyan. Diba? Very Japan! So, tara na, punta na tayo sa shrine. Based sa ating kaibigang si Google Map, ilang minutes walk? 13 minutes walk. 13 minutes walk. Guys, kaya namin maglakad na kahit hanggang 30 minutes. Ganun talaga kami. Kapag meron kaming pupuntahan, tapos yung mga lakad, mga 25 minutes, ganyan, sinasyaga naming lakarin. Kasi nga, kaysa magti-train ka pa, babaakyat ka din, tapos babayad ka pa. Charot! At saka, di ba, iba din yung feelings na naglalakad ka dito sa Japan kasi namamangha ka sa mga bawat establishment na nakikita mo. Oo, tsaka merong feels na akala mo, nakita mo na lahat. No, tignan nyo, di ba, naglakad kami, nakakita kami ng mga common houses na Japanese. So, ganun siya. Ay, nakikita mo, dito sa area na to, makikita nyo, parang ang dami-daming tao. Tapos, meron kang madadaan ng area na
parang wala namang tao. So, ganun talaga. So guys, finally after ng 15 minutes walk natin from the Tonbori, andito na tayo sa may Namba Yasaka Shrine. Saktong-sakto guys kasi nga nagpatagdag tayo kasi kakatapos lang natin kumain sa may Gyukatsu. So let's go na. Pasok na tayo. So, ang una niyong makikita, ang daming ginagawa. Hindi namin alam kung gagawin siyang commercial na stall. Ayan o. And then ito na kaagad, makikita nyo kaagad yung big lion. Actually, di ba kapag tumitingin kayo for sure na nakalagay na what to do or where to go in Namba or Osaka, isa to sa mga nakikita ninyong picture. Actually, maliit lang din siya talaga. Ayan o. From here, tas dito yung nakikita nyo to. Oh, for sure, alam nyo na yan by this time. Ito yung sinusulatan ng mga wishes. And then, dito naman sa may right, ito yata, shrine ata ito. Ayan, oo. Ito yung pinaka main shrine. So, dito dasalan talaga dito, guys. Ayan. And then, ito na. Yung famous na bibig ng lion. Ayan siya, oh. Laki niya, guys. Ito na mismo yung napakalaking lion's head. So sabi, kaya daw yan nakanganga kasi yan daw yung nag-absorb ng mga evil spirit. And then yung mga pumupunta rin daw dito, ayan, kaya pala nakikita namin parang mga puro kabataan kasi yung mga worshippers daw dito sa shrine na to ay nagpe-pray for their academic improvements, yung mga job offers, ayan, and then success in examinations. Kaya pala karamihan parang mga naka-college, ano pa, uniforms. Ito yung mga intentions or mga wishes nila. Basa nga tayo. Chismosa, no? Ay, ito, oh, merong English, ay, no, katulad nito, oh. Thank you for all nature all around us. It is great beauty. Ay, taray ha, di ba? Napaka-grateful niya. Ang pinagpasalamat niya, yung nature na nakikita niya, wow, clap-clap yun, tama yun, di ba? Ay, grabe, aliw ako doon. Promise, may kurot yun ng kaunti, ah. Minsan talaga, no, meron kang mababasa, makikita, na bigla lang parang may kukurot sa'yo na something. Kasi nakakatawa naman, ha. Ang dami niya pwedeng ipag-pray sa sarili niya, tapos biglang ang prayer niya doon, parang nag-thank you lang siya sa nature, na minsan nakakalimutan natin gawin. Wala tayong ibang ginawa kundi hindi nga minsan nga mag-complain. Tapos di ba usually naisip natin ipagdasal yung sarili natin, di ba? Tapos ito bigla niyang ipagdarasal yung nature. O nga no, yun kasi minsan na hindi natin talaga na yung naiisip yung pag nagpapasalamat tayo na, ay God, thank you po sa araw. Ay God, thank you po sa buwan. Ay God, thank you po sa may dagat. Di ba? Hindi natin na-appreciate na ganun kaganda yung ibinigay sa atin ni Lord. Tapos tama rin sa Enzo, minsan na nagiging responsable tayong tao kasi nga minsan yung mga pet bottle natin bigla nating iniiwan kung saan. Kahit yung mga small na plastic cover, di ba? Pag hindi na natin kayang ikip ng sa bulsa natin, tinatapon na lang natin. Tapos samantalang siya, thankful niya na meron siyang nature na experience. Yes, so sorry, ayun lang yun. Di ba, minsan may mga gano'n, ayan, di ba, meron tayong mga lessons na natutunan at saka realizations. Kaya, ingatan natin ang nature para sa atin lalong mga mahilig mag-travel, para yung mga next generations natin, makikita pa nila yan. So anyways, tara na, ikot na tayo dito. So tara na guys, basically yan lang ang ganap. Ayan may mga bata pang naka-ID pa sila guys. Baka nga, talagang para sa may studies talaga to. Pagka may exam, pumupunta dito. Ito yung pinaka-main shrine. Siyempre, pagka ganyan, hindi na tayo pwedeng pumunta dyan para mag-vlog. Lakad na lang tayo dito. Maliit lang siya, guys. Ito na kaagad, palabas na kaagad siya. Ayan. Ito siya, ito yung mga ngipin. Nakikita yung mga ngipin ng lion. Ayan siya. And then dito, paglabas nyo, ito, may ginagawa rin dito. Ayan. So, ang daming renovation nagaganap. Pero pakiramdam ko hindi siya palalakihin. Kumbaga parang mga commercial building siya. Ayan, pwede rin ditong hugas-hugas. Diba? Guys!
guys! Yes, in this episode, finally, nakakain na tayo ng... Gyokatsu Motomura. So nakakain na rin tayo, finally, natikman na natin siya. And gaya nga ng sabi namin sa inyo kanina, it's all worth it. So kung 1,000 pesos yan, worth it siya. And then kahit papaano, naipasyal namin kayo, nakapunta tayo ng shrine na pinakamalapit sa may Namba Station. Ano yung pangalan ng shrine? Yasaka Shrine. Yan. Pagka mga ganyan, nakikita nyo ba? Inaano ko kay Enzo, ipinapasa ko kay Enzo kasi makakalimutin ako sa pangalan, sa lugar. Ayan, yung mga pagkain, nakakalimutan ko yan. So yeah, so na-experience na natin siya pareho. And then sabi nga namin sa inyo, nakikita nyo ba yung weather? Until now, it's gloomy weather. Ang sarap ng vibe niya. Tapos mararamdaman mo na mas relax yung paligid. Makikita nyo, nandito tayo ngayon sa may Osaka. Hindi masyadong nagmamadali yung tao. Tapos mas relax yan. Katulad nyo ngayon, no? Katulad namin ngayon, relax lang kami. Wala kami hinahabol na oras. Pagkagising namin, ang pag-iisipan namin dalawa na Enzo kung saan kakain, hindi kung saan pupunta. That's why we love this 2.0 version ng ating Japan, di ba? So ayan lang yung mga bibigay namin sa series na to. Ito yung mga reasons kung bakit kami bumalik. Ginagawa namin siya ngayon. Para makamove on na tayo, makagawa na ulit tayo ng iba pang vlogs sa iba pang lugar. At kung babalik man tayo dito, for sure, sa ibang lugar na rin ng Japan. Ayan. Sa ibang season. Yes, sa ibang season naman tayo. Uwi na tayo. Gustong-gusto namin kayong dinadaan dito sa may papuntang apartment namin. Charot! Apartment. Kasi pakiramdam namin, dito na kami nakatira. Ito talaga yung vibe na gusto namin. I mean, ito yung travel na gusto namin. Yung para kaming local. Yung hindi lang kami basta-basta namamasyal. So, busog kami. Pero alam niyo naman, may mga times na takot kaming magutom. Daan muna tayo sa may Family Mart kasi bibili kami ng tinapay. Takot kami magutom, bumili kami. Tapos ang ginagawa namin, hindi na kami nagpapa-plastic. Kasi ano kami, mapagmahal kami sa may environment. Charot! May bayad kasi. So, hawakan na namin. Naman nature lover tayo. Dahil dyan, syempre baka akala nyo nakalimutan na natin. Magsha-shoutout muna tayo. Hi and hello kina Jolito Florida Altamirano, Gidget Corfus, Amber Rodriguez, Chris Olasco, Irish Filio. And of course, hi din kina Chari Misa Garcia, LG Nanaboteño, Ramiro Bonifacio, and ito rin matagal na rin to laging nanonood sa atin, kay Mrs. Santos. Ayan, yung request niyo. Nakainin namin, natikman na namin. Ay, hindi namin pinagsisiyan. Masarap talaga siya. Maraming salamat po sa panonood ninyo. And magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod pa nating Japan Travel Vlogs. Bye everyone.